Na Lenny Robredo or pink na rosas, isa lang yung napapasok sa isip ko Pula. good governance. Oo. Pero pag naririnig ko yung Sara Duterte, yung green, magnanakaw talaga eh. Kumpirmadong may banta sa buhay ng pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers. Welcome back to Kakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang pagpaslang ng pro-BBM vloggers na si Mima Alicia noong July 17, 2026. Kung matatandaan ay nakilala itong si Mima Alicia dahil sa kanyang walang respeto at atake sa pagbablog na ang tinitira ay ang mga DDS supporters na pati na rin ang VP Presidente na si Sara Duterte ay hindi rin nakaligtas sa kanyang matulis na dila at matalim na pananalita. Na Lenny Robredo or pink na rosas, isa lang yung napapasok sa isip ko Pula. good governance. Oo. Pero pag naririnig ko yung Sara Duterte, yung green, magnanakaw talaga eh. Wala talaga mga minamahal kahit ano gawin. Alam niyo, wala naman talagang naiwang magandang legacy eh. Itong si Sara Duterte, kung gusto nyo si Digong, okay lang. Pero yung gugustuhin nyo, itong si Sara Duterte na wala namang ginawa, tapos pag tinanong kayo kung ano yung nagustuhan nyo kay Sara, tapos ang reflect nyo, dyan kay Digong, hindi na maganda yon. Meron na kayong tama. Kung ako kung ako ay isang DDS, tapos tatanungin ako kung ano yung nagawang maganda ni Sara Duterte. Hindi kunyari nga TTS ka. Wala nga akong may papakitang magandang nagawa. Ano bang Kumpirmadong may banta sa buhay ng pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago siya patayin sa pamamaril, ayon po yan sa pulisya. Pero bukod sa pagiging vlogger, sinisilip na rin ang anggulong hindi maayos na breakup nila ng ex. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers. Katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mong inila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang gitilin yung buhay ko. Dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako
sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako, hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako, yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi, lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, di ba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, di ba? Sobrang natama na. Depressed na ako. Habang nakaburol nga si Mima Alicia ay dumalo ang ilang sekretary ng administrasyon. Isa nga dito sina Claire Castro at Larry Gadon, at syempre hindi rin mawala sa eksena sina Senator Risa Ontiveros, Senator Raffy Tulfo, ex-Senator Antonio Trillanes at mga pro-BBM vloggers na kung saan emosyonal na nagbigay ng pahayag ang ina ni Mima Alicia. Ang dami-dami ng messages na next daw ako sa'yo. Hindi ako natatakot. Itutuloy namin ang laban na gusto mo, anak. Masakit sa akin, hindi ko man siya nanay, pero kilala ako sa social media na mami mo. Nilapit niya sa akin, mami. May nagkautang sa akin. Tulungan mo akong mapalingin. Yun po yung totoo. Ano naman, pero Bisaya kasi ako. So, sinasabi niya sa akin, ito yung pangarap ko, makabili ng ganyan para sa pamilya ko. So, sa lahat, siguro makakalating ko sa lahat na sinasabi niyo. Na ganito ganyan, si Alicia, hindi po. Lupa naman siya ng batas. So, ako, hindi na sinasabi nila na next ka. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot. First day sana nandito ko. Pero marami pong umaaligid sa akin. Then next daw po ako. Next ako kay Alicia. Kung yun man ang iadya ng pagkakataon, so be it. Dahil hindi na. At ngayong araw nga ay kumpirmado na nahuli na ang dalawang suspek na hanggang ngayon ay hindi pa pinangalanan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Rafi, ayon kay PNP Officer in Charge Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, nadakip ang mga suspect dakong 8:20 kaninang umaga sa Barangay Dauma, Balacat, Pampanga matapos ang masusay investigasyon at follow-up operations ng Northern Police District Special Investigation Task Group. Sila ang tinuturing na gunman at ang driver ng getaway motorcycle. Ayon sa PNP, sila rin ang mga nakita nakasakay sa motorsiklo sa mga CCTV at iba pang video na nakuha sa lugar ng insidente at tugma sa pagkakakilanlan na ibinigay ng mga saksi. Isasampalaban sa mga suspect ang mga reklamong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 kaugnay sa pag-iingat o pagmamay-ari ng mga paputok o explosives. Na-recover sa kanilang dalawang hand grenade, isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol. Pinaniniwalaan, Rafi, ng mga investigador na ang nakumpistang caliber 45 pistol ang siyang ginamit sa pagpatay. Bagamat nadakip na nga ang mga pangunahing suspect, nilinaw ng PNP na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Ayon kay Police Colonel Co, may impormasyon ng pulisya na posibleng may iba pang taong sangkot sa pagpaplano at pagpapatupad ng krimen. Hindi pa nila isa sa publiko ang mga detalye para hindi raw makompromiso ang kanilang operasyon. Patuloy pa rin sinusuri kung ang motibo sa krimen ay may kinalaman sa politika, personal na alitan o pareho. Ayon sa pulisya, nananatiling bukas ang lahat ng posibleng anggulo sa investigasyon. Rafi? Maraming salamat, Maris Umali. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!